Rosalie, ang tanong ko, paano nila gagawin itong pagpapatrolya ng China doon sa Malacca Strait? Is this going to be under an executive agreement o isang tratado na papasukin ng China at ng Pilipinas? Actually, Attorney Reg, inihayag ni Pangulong Duterte na wala pang nagiging tugon ang China sa isa sa mga request nga na binanggit niya. Marami siyang sinabing demand sa China nung lumapit ito kay President Xi Jinping. Pero until now, ay wala pa siyang nakukuha kung agree ba ang China sa kahilingan niya. Pero pangalawang beses na ito na inulit ng Pangulo na humihingi siya ng tulong sa China dahil nga malaki ang kanilang puwersa pagdating sa mga military equipment, sa pagpapatrolya dyan sa may Sulusi kung saan marami ang insidente ng kidnapping ng mga armadong grupo, hindi lang ng Abu Sayyaf. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Iniutos naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpapatupad ng mas maigting na military operations kontra sa Abu Sayyaf Group o ASG. Humingi rin siya ng tulong sa China sa pagsasagawa ng patrolya sa Malacca Strait at Sulusi. Mula sa Malacanang, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, paano ito gagawin ng China at ng Malacanang? Okay, magandang hapon, Attorney Reg. Kanina ay binanggit ni Pangulong Duterte na isa sa mga hinihiling niya sa China na mag-provide nga ng magpapatrolya sa Malacca Strait at Sulusi upang maiwasan ang pagtaas ng insidente ng kidnapping, gayon din ng piracy. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos na ipresenta ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza sa Pangulo dito sa Malacanang ang 8 taong gulang na batang lalaki na na-rescue ng mga otoridad mula sa Abu Sayyaf. Tinukot ang bata at ang kanyang mga magulang sa Payaw, Zamboanga, Sibugay noong August 2016. Ayon kay Dureza, pinalaya ang mga magulang pagkatapos na magbayad ng higit sa 1 milyong pisong ransom noong nakalipas na taon, subalit hindi pinakawala ng bandidong grupo ang bata. Sa pakikipagtulungan naman ng local government officials sa Sulu at mga elemento ng Moro National Liberation Front na iligtas ang bata kahapon. Kasabay nito, inuutos na rin ni Pangulong Duterte ang patuloy na military operations at paggamit ng air assets sa pagtugi sa ASG. Sa ngayon, ayon kay Secretary Dureza, nasa 27 pa ang bihag ng teroristang grupo rito, halo na mga Pilipino, gayon din ang mga foreigners na binihag ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Inihayag din nga ni Pangulong Duterte na hiniling nito sa China na magpatrolya sa Malacca Strait at Sulusi upang maiwasan ang pagtaas pa ng bilang ng mga insidente ng pandurukot, ganon din ang pamimirata. Humingi naman ang paumanhin si Pangulong Duterte sa Germany at sa mga kaanak ng German kidnap victim na si Jurgen Kantner sa nangyaring pamubungkot at sinabing ginawa ang lahat ng paraan upang mailigtas ito, subalit di maaaring ibigay ng pamahalaan ng demand na ransom. Dagdag pa nito, hindi titigil ang pamahalaan sa massive operations nito laban sa ESG. Attorney Reg. Tatapusin ng Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council sa loob ng 3 buwan ang gagawing review sa kautusan ng DENR na ipatigil ang operasyon ng ilang minahan na umano'y nakakapinsala sa kalikasan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi minamadali ng binuong Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council o MICC ang gagawin itong pagsisiyasat sa kautusan ng Department of Environment and Natural Resources na ipasara at suspindihin ang mining operation ng 28 kumpanya na umano'y lumalabag sa batas sa pagmimina at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sani Dominguez, ang co-chairperson ni Environment Secretary Gina Lopez sa MICC, maaring abuti ng 3 buwan ang gagawing mining audit review. You know, there are, I think, at least 75 contracts that have to be reviewed. And, you know, some of these contracts are very thick and then they will have to visit. So, you know, we will take a deliberate approach to this thing. We're not rushing it. Sa Biyernes muling magko-convene ang Technical Working Group ng MICC upang pag-usapan ng sistema at budget ng gagawing review.
Giit ni Secretary Dominguez, kailangang maipakita sa publiko na pinag-aralang mabuti ng DENR ang closure at suspension order nito sa ilang mining operations, bagamat kumpiyansa siyang dumaan ito sa tamang proseso. I'm sure Secretary-Designate Lopez has made sure that her staff did the due process, but since it is very controversial, I think it's important for the public, particularly the mines and the municipalities who are affected, to know that these indeed are true. Samantala, itinanggi naman ni Finance Secretary Dominguez na may kaugnayan siya sa anumang mining companies ngayon. 2 beses lang umano siyang na-engage sa minahan noong taong 2003 nang siyang Chief Executive Officer ng isang copper smelting company, at noong 2006 nang maanyayahan siyang i-rehabilitate ang Rapu-Rapu Albay. Gayunman, hindi naman niya itinangging may shares of stocks pa rin siya ng isang mining company na nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN simula pa noong 1967. That was a gift to my grandson from my mother. I think it was 5,000 shares. At to my son, and we haven't transferred it to his name yet. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pabor naman ng ilang lokal na opisyal sa Oriental Mindoro sa desisyon ni DENR Secretary Gina Lopez na ipasara ang nickel mining operation sa kanilang lugar dahil sa umano'y idinudulot nitong pinsala sa kalikasan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Suportado ng matataas na opisyal ng Oriental Mindoro ang pagpapatigil ng mining operations ng Department of Environment and Natural Resources sa bansa. Sa katunayan, pabor sila sa pagpapasara ng Intex Nickel Mining sa Victoria Oriental Mindoro. Ayon kay DENR Secretary Gina Lopez, hindi niya pahihintulutang manatili ang mga mining company na tuluyang sisira sa ating kalikasan. Nangako rin si Secretary Lopez sa mga taga-Oriental Mindoro na sasamahan niya ang mga ito upang maingatan ang kalikasan ng probinsya. Next year sana wala nang mahirap dito. And I want to let you know that in your fight for the environment, yung DENR is with you 1,000,000% of the way. Mayroon ng 23 mga minahan ang ipinasara ng DENR sa bansa. Umaasa naman si Secretary Lopez na tuluyan na siyang makakapasa sa Commission on Appointment sa kabila ng pagtutol at pagharang ng mga mining official. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Calapan Oriental, Mindoro. Susunod sa ito ang balita. Philippine Drug Enforcement Agency pabor na muling maibalik ang sinuspinding anti-drug operation ng PNP kasunod ng muling paglipanan ng bentahan ng droga sa mga lansangan. 15 Chinese nationals at isang Pilipino arestado sa sinalakay na illegal online gambling operation sa Pasig City. Nasa 200 pulis na hindi nag-report para sa reassignment sa Basilan, ipinadidismiss na sa serbisyo ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Binabantayan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Mindanao Command ang isang lugar sa Sulu na posibleng pinagtapunan sa labi ng binihag na Aleman na si Jurgen Kantner na pinugutan ng bandidong Abu Sayyaf. Ito ang balita ni Dante Amento. Patuloy nang hinahanap ng Armed Forces of the Philippines ang labi ng German kidnap victim na si Jurgen Gustav Kantner na pinugutan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobihana, tinututukan na nila ngayon ang isang lugar sa Sulu kung saan pinaniniwala ang pinugutan ng biktima ng grupong pinamumunuan ni ASG Sub-Leader Muammar Askali alias Abu Rami. So yung area kung saan siya execute, no? Particularly sa Barangay Buansa, at kaya naka-focus yung attention natin doon ngayon sa recovery effort.
Prioridad ngayon ng AFP Westmencom na ma-recover ang labi ng biktima upang agad na itong maibalik sa kanyang pamilya. Gayon din ang rescue operation sa mga natitira pang bihag ng bandidong grupo. Sa kasalukuyan ay 32 pa ang hawak na bihag ng ASG. 7 rito ay Pilipino at 25 ang foreign nationals. Tiwala naman ng AFP na sapat ang bilang at kakayahan ng kanilang tropa para sa pagsasagawa ng operasyon kontra ASG. Kung makita mo yung terrain dito, medyo may mga bundok, may mga swamp, may mga mangrove areas. Marami talagang pero but anyway, we are doing our best effort. Nanindigan din ang AFP na hindi sila nagkulang sa intelligence gathering kaya hindi napigilan ang pagpugot sa bihag na Aliman. There is no failure intelligence. Patuloy ang ating gathering ng intelligence reports and information. Subalit, ang kabuuan ng operasyon natin against the Abu Sayyaf Group ay isang komplikadong sitwasyon at hindi purely intelligence information lamang ang involved. Positibo naman ang sandatahang lakas na makakamit nila ang target na puksain ang ASG sa loob ng 6 na buwan. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City.